Okay po, sige po, tayo po ay tumayo. Tayo po ay magsisimula sa ating pong gawain ngayong umaga. Tayo po ay magpasiyasat sa Panginoon. Umawit po tayo sa Kanya. Sa pag-gising sa umaga, Lord, naaalala ka. At nasasabi ka po na makapiling ka. Sa araw na ito, ako ay mag-worship sa iyo at magkilalangin ng kabutihan mo sa buhay ko. Pag-gising sa umaga, naaalala ka. Nasasabi kang puso ko na makapiling ka umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw ko magulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magulang ng kapanalan mo. Jesus, dakila ka, aking sandigan mo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko. Magpanalangin sa ating Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa umaga pong ito. Tunay, Lord, na ang aming pong lakas ay nagdigaling po sa iyo, Panginoon. Ang aming pong pagpunta dito ay mumula po sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa desire ng aming puso, Panginoon, ngayong umaga na magsama-sama at sumamba po sa iyong dakilang pangalan. Lord, kami po ay nananalangin, Lord, na ikaw po yung manguna sa aming pong gawain ngayong pong umaga. Ano man po yung mga distractions ay aming pong sinasaway, Panginoon, puso, Panginoon, na handa na magpuri po sa iyo at makinig po ng iyong mga salita. Lord, yung aming pong speaker, na ipagpalain mo, Lord God, yung karunungan, ipagkaloob po sa kanila. Maging sa aming pong mga makikinig, Panginoon, bigyan mo po kami, Panginoon, ng ears, Panginoon, na handa pong makinig, and heart, Lord God, na handa pong matuto ngayong umaga. Panginoon, sa iyo po na pinagkakatiwala ang aming pong gawain, sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon at sabay-sabay po natin basahin yung verse. Sabi po dito sa mga awit 30, 11 hanggang 12. Sige po, tayo po sabay-sabay na ang basahin po sa, nakita po natin sa screen. Pinawi mo itong aking kalungkutan, pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. Pagluluksa ko ay iyong inalis, kaligayahan ng iyong pinalis. Sa 12 po, aawit sa iyo ng papuri at hindi ako tatahimik. O Yahweh, aking Diyos, pasasalamat ko ay walang patid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y magpuri sa ating Diyos na buhay. Tayo po'y pinakyak sa ating Panginoon. Sa ating doon, yung kalungkutan inalis ng Lord, pinit niya ng kagalakan. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalig. At sa
buhay natin. Encourage everyone na gawin po natin tong personal prayer, personal na communication sa Lord. Ang awit na to ay ating pong ialay sa Panginoon. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Pagurit pagsamay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa katapatan mo. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Pagod pagsamba't iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpapakailanman.
tayo po ay nanatilig sa pananalangin. Banal na Diyos, sa umaga po ito, patuloy po kami nagpapasalamat sa isang panibagong araw ng pagpupuri, panibagong araw ng pagsamba sa iyo. Ang araw na ito ay para sa iyo. Aming Diyos, dalangin ko po sa umaga po ito, Lord, patuloy kaming sasamba po sa iyo sa pamamagitan ng mga pasasalamat na aming pong itataas. Sa umaga po ito, salamat o Diyos sa iyo pong patuloy na pagpapala at pagkakaloob ng panibagong taon sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Patuloy mo pong pagpalain ang kanilang buhay. Kung paano mo po sila sinamahan, kung paano mo po sila binabayan, Lord, sa kanilang buhay ng mga nakaraang taon na lumipas po sa kanila. Ay muli salamat, Panginoon, na alam po namin na ikaw ang patuloy na sasama, mag-iingat, magpapalago ng kanilang pananampalataya. Lord, dalangin ko rin, kami po ay nagpapasalamat sa mga kapatid po namin na nagdaos ng anibersaryo ng kasal. Kung meron man po ang bigis ng pag-ibig na nananatili po, Lord, ay iyong patuloy na panatilihin sa kanilang pagsasama. Maaring dumaan sila sa mga pagsubok, sa mga problema. Lord, parte po ito ng buhay. Lord, wala pong perpektong pagsasama. Inaalaw mo po ang mga bagay upang mahubog po kami ayon po sa iyong naisip. Lord, sa umaga po ito, aking pong dalangin na ikaw ang Diyos na patuloy na magpala po sa kanila. Lalo pang patatagin, lalo pang palalimin ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Ikaw ang maging sentro ng pagsasama po, Lord, ng aking mga kapatid. Sa umaga po ito, maraming salamat o Diyos sa aming pong natapos na anibersaryo ng nakaraang linggo, Panginoon, na naranasan po namin ang iyong kabutihan. Naranasan po namin, Lord, na ikaw ang Diyos na nagkakaloob. Lord, bagamat may pag-aalala, pero Lord, pinatunayan mo na ikaw ang Diyos na puno ng biyaya sa lahat po ng panahon. Ang kailangan lang po namin, Lord, magtiwala po sa iyo. Ang kailangan lang po namin ay sumunod po sa iyo. Maraming po salamat sa isang mapagpalang anibersaryong aming naranasan at maraming salamat din, Panginoon, sa mga panalangin na aming idinulog na binigyan mo po ng katugunan. Lord, sa umaga po ito, patuloy na kalapit na mga pasasalamat ay ang mga kahilingan pong aming itataas sa umaga po ito. Kung meron mo pong kahilingan patungkol sa karamdaman, sa aking mga kapatid na nakakaranas pa ng mga karamdaman, Panginoon, tinataas ko po sila sa iyo. Ikaw ang aming Diyos na dakilang manggagamot. Lord, kung paano ka nagpagaling ng mga panahon na ikaw ay nagministeryo, hanggang sa kasalukuyang panahon, hindi nababawasan ang iyong kapangyarihan. Ikaw pa rin ang aming Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman, na manggagamot, nagpapagaling, walang imposible. Lord, sa umaga po ito, iparanas mo po ang kapangyarihan mo po. Iunat mo po ang iyong makapangyarihang kamay upang hipuin ang aking mga kapatid na may karamdaman. At aking dalangin, iparanas ang kagalingan sa kanila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Sa umaga pong ito, kung meron man, Lord, mga kahilingan patungkol sa mga pangangailangan, ikaw ang Diyos na patuloy na humatagpo sa aking mga kapatid. Una ay ang pagtuturo mo po na unahin ang iyong salita, sapagkat ang pagsunod po sa iyo at pamumuhay ayon po sa iyong salita ay may kalakip na pagpapala na ikaw ang nagsabi na ang lahat ng bagay ay daragdag mo po sa amin. Maintindihan po namin ang iyong naisip na ang pangunahing aming dapat pinaglilingkuran ay ang hari, hindi ang mga bagay na ipinagkakaloob ng hari. Dahil kapag kami naglilingkod sa hari, ang Diyos, ang hari, ang nagpapala po sa amin.
Ikaw, aming Panginoong Yesus, ang aming dakilang hari. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na ang nais mo po ay unahin po namin ang paglingkuran ka, upang ang pagpapala na aming nais ay dumaloy. Makita mo po sa iyong mga anak na habang ang iyong pagpapala, iyong pinagkakaloob, ay maging bukas palad, Panginoon, upang maging daluyan din naman ang pagpapala sa iglesia pong ito, kung saan mo po sila inilagay. Turuan mo po sila na makita ang mga pangangailangan. Turuan mo po sila na magkaroon ng burden na, Lord, ang lahat ng mga pangangailangan ng iyong iglesia ay hindi nanggagaling sa labas. Ito po ay nagmumula, Lord, mula doon sa mga anak mo po na sa kanilang katapatan, Panginoon, ay hindi magkukulang ang iyong iglesia. Makita mo po sa puso ng bawat isa na nagiging tapat po sa iyo sa mga biyayang ipinagkakaloob mo po. Sa anumang bagay, Panginoon, lagi po namin iisipin, kami pinagkakatiwalaan mo po lamang. At habang, Lord, pinagpapala mo kami, ay lalo pa kaming patuloy na maging mapagbigay sapagkat ito ang nais mo po, upang lalo mo pa pong pasaganahin at lalo pang padaluyin ng biyaya, Lord, na nagmumula po sa iyo, na ikaw lamang po ang tunay na pinaggagalingan ng pagpapala dito po sa aming mundong ginagalawan. Dalangin ko po sa umaga pong ito, maranasan ng mga kapatid ko po, na ikaw ay patuloy na paglingkuran ng buong puso at unahin ka sa lahat ng panahon upang ang iyong mga pangako ay patuloy na makamtan po ng bawat isa. Sa umaga pong ito, kung meron mga kahilingan patungkol sa mga problema, mga suliranin, mga mabibigat na sitwasyon na pinagdadaanan ng aking mga kapatid, dalangin ko po, tulungan mo po sila, Lord, sa bawat hakbang na kanilang gagawin, isang guni po nila sa iyo. Sapagkat, Lord, kung kami ang kikilos ayon po sa aming mga plano at pamamaraan, hindi po namin nabibigyan ng solusyon yung mga problema. Mas lalo lang po lumalala dahil hindi po namin alam ang magiging bunga ng anumang mga desisyon na aming gagawin. Ikaw lamang po ang tangi naming mapagkakatiwalaan sa anumang mga problema, sa anumang mga sitwasyon, sapagkat alam mo po ang katugunan at alam mo pong bigyan ng kalutasan anumang bagay na maaari naming pagdaanan ng mga problema o pagsubok sa aming pong buhay. Turuan mo pong bawat isa na ipagkatiwala po sa iyo at hingin ang iyong gabay sa bawat hakbang na gagawin upang ito po ay maging angkop sa iyong kalooban na magbibigay ng tamang solusyon sa anumang aming mga pinagdadaanan. Lord, sa umaga pong ito, kung meron man pong mga kabalisahan sa puso't isip ng aking mga kapatid sa sandaling ito, pawiin mo po ito, Panginoon, at bigyan mo po ang bawat isa ng kapayapaang nagmumula po sa iyo. Idinadalangin ko po na ikaw ang sumama at ang iyong kapangyarihan ay aming maranasan. Sa umaga pong ito, ihanda mo po kami, ihanda mo po ang aming isip, ang aming puso, na samantalang kami ay nag-aaral ng iyong salita, ay patuloy na ninanamnam po namin ang mahalagang salita mo po na dapat po namin isabuhay at hindi lamang pinakikinggan. Lord, na matutunan po namin ang bawat salita mo po ay aming ingatan sa aming puso. At mula doon sa kaibuturan ng aming puso ay pagsikapan po namin na ito ay gawin isabuhay. At ikaw din naman ang Diyos na nangako sa iyong salita na ikaw ang nagkakaloob ng kakayahan at pagnanasa na may sakatuparan ang iyong kalooban. Marami pong salamat, O Diyos, sa umaga po ito, sa iyong biyaya sa aming buhay, sa iyong pagkalinga, sa iyong kabutihan, sa iyong pagsama. At sa sandali pong ito, maingat po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, paglulhati, pagsambat, pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen.
Salamat po, Pastor. Dako po tayo sa mga announcements. Yan, IRM San Isidro Worship Service. Ito po every Sunday, 2 o'clock po ng hapon. And youth service po every Sunday. Dito po sa church ginaganap, 4 o'clock po ng hapon. Midweek service and prayer meeting, 7 o'clock po ng gabi. I-invite po namin ang lahat na sama-sama po tayong matendang midweek at pagkatapos po nito ay sama-samang pananalangin. Speaker po, Sister Leonie. Worship leader, Sister Jasmine. Usher, Sister Patricia. At testimony po, Brother Michael Mendoza. For next Sunday po, ang ating pong celebration ay Mother's Day. Ito po ay gaganapin natin ng May 12, 9:30 po ng umaga. Meron po tayong guest speaker. Kaibigan po ni Sister Elaine. Ito po ay si Sister Agapita D. Nugid. Worship leader po, Sister Mary Joy. Tithes and offering encouragement, Brother Ray Acosta. Usher, Brother Ray Lozada. Flower sponsor, Sister Yula and Brother John Ray. And yung ating pong Aita Community Mission, ito po ay sa Sabado na po na darating, May 11, 2024, 8 o'clock po na umaga. Sa mga nabigyan po ni Pastora ng mga letter po, maaari pa po tayong magkaloob para maging handa po tayo sa pagpunta po natin sa Aita Community Mission. And thank you po sa flower sponsor. Palakpakan po natin, Sister Belia Casanova and family. Nais ko rin pong i-announce on May 26 yung ating pong baccalaureate service. Ang speaker po natin doon ay si Attorney Leia. Kung meron po tayong mga anak, kamag-anak na gagraduate po, kinder, grade 6, and sa mga kabataan po, pwedeng makipag-ugnayan kay Kuya dyan kung sino yung mga gagraduate sa kanila. Pwede niyo pong sabihin sa amin si teachers, tsaka yung mga tinuturuan po natin per area para malista po natin kung sino po yung mga gagraduate, kinder, grade 6, high school, and kung meron din pong mga gagraduate sa college. Sige po, ay handa po natin ang ating puso, ating pong Bible sa pakikinig po ng salita ng Panginoon. Palakpakan po natin, Reverend Emmanuel Castro. Okay, good morning po sa atin. Ayan, so salamat po sa Panginoon. Tayo po ay naririto upang patuloy na sumamba at mag-aaral ng kanyang salita. Ayan. Okay, pwede ba mag-request na medyo nagtaga mo pa ng konti yung volume ng aking mic. Ayan. So, para hindi ho mahirap magsalita. Hey, so, salamat yan. Ano po, nararamdaman niyo pa po ba yung ating anniversary? Ayan. Okay, so, salamat sa kabutihan ng Panginoon. Ano po, sa ating po nakalipas na anibersaryo ng ating pong simbahan. Lagyan na ng konting effects. Ayan, masyadong dry. Okay, yan. So para hindi hirap yung magsasalita, kailangan matutunan yung operate ng maayos yung ating equipment. Ayan, so muli po no, sa ating pong buhay, ang daming challenges po sa ating pong buhay. Particularly sa panahon po natin ngayon. Ano ho? So, ang dami pong mga nangyayari, at ibang mga pangyayari na nag-challenge o challenge po sa ating pong pananampalataya. At kung ating pong titignan, even nga yung ating pong panahon ay nag-iiba, kakaroon na po tayo ng tinatawag na climate change. At ang balita, ang sabi, na yung init na daw na nararanasan natin ay habang tumatagal, parang ang painit pa yata po ng painit, umabot na ng 40, mahigit. Hindi ko alam, may natala na yatang 50, 49, so yun na lang, isa na lang, So, makita natin, iba na yung panahon, at ito ay tumutukoy, po mga kapatid, doon sa tinatawag na, sinasabi po ng Biblia, na sa mga huling panahon, mag-iiba po talaga yung mga pangyayari.
At tayo naman po sa kasalukuyang panahon na nabubuhay sa pananampalataya, maraming hamon sa ating pong buhay. Hindi ho ginawa ng Diyos na yung ating dadaan ng pananampalataya ay very smooth, na parang hindi na tayo makakaranas ng problema, pagsubok. Lahat po tayo ay dadaan talaga ng mga pagsubok, na ang mga pagsubok po na ito ay hindi dahilan para tayo ay bumagsak. Sabihin, ang purpose ng Diyos, hindi ka para bumagsak o mawala ng tiwala sa Kanya. Ang mga pagsubok na ating pong nararanasan ay parte ng buhay, inalaw ng Diyos kasi meron itong gagawin sa buhay po natin. Meron po itong i-develop. So kung titingnan po natin, ang kaparaanan po ng Diyos ay iba sa kaparaanan ng tao. Kasi ang iniisip po natin, mas maganda kung smooth yung magiging takbo ng buhay ko, magiging masaya ako, magiging malago. Hindi po ganon. Lagi kailangan merong testing. Amen. Alam niyo po ba na ang isang produkto na hindi nasubukan ay hindi magiging mabenta? Tama po ba? For example, sa klase po ng motor, ayan, ano po yung mga motor na mabenta? Yung mga nagmumotor dito. Okay. Yung mga brand, Yamaha, Honda, di ba? Dahon, wala pala yun. Honda, Kawasaki. okay, Kawasaki, Suzuki. di ba? Suzuki. Ako yung motor ko, keep ko eh. So, iba't ibang klase na kapag merong brand na lumitaw na hindi kilala, hindi siya gaano mabenta. Bakit? Kasi hindi pa nasubukan yung tinatawag na kalidad o quality. So, same din po yan sa ating pong buhay. Ang buhay pananampalataya po natin, hindi pwedeng napakasimple lang. Kailangan nating dumaan sa iba't ibang bagay to test our faith, at yung ating faith ay i-stretch, sabihin, ma-exercise, mabanat, mapatatag ng Diyos para tayo ay magamit niya ng lubos. At hindi lang po yun. Doon sa mga karanasan po natin, doon po gumagawa ng dakilang bagay ang Diyos. Amen. Ibig sabihin sa mga karanasan, doon nagpaparanas ang Diyos. Kaya nga kung ikaw na Kristiyano, takot ka sa pagsubok, takot ka sa mga problema, ito yung paraan ng Diyos eh. At wala namang ibang way na maging ganun yung buhay mo. Malapay ang sinabi ng Diyos sa mga mananampalataya noon, kay nung panahon ng ating Panginoon Jesus, kung ano yung pinagdaanan ko, sabi niya, pagdadaanan nyo rin. O diba? Ano ba yung pinagdaanan ng Panginoon? Simple ba? Hindi. Marami siyang mga naka-encounter na iba't ibang mga problema o karanasan sa kanyang buhay. Pero ang maganda po doon, naging isang magandang halimbawa po sa atin ang ating Panginoong Jesus. Kaya po, kung titignan po natin, sa buhay po natin, iba-iba yung era, iba-iba yung panahon. Merong panahon ng Old Testament, makikita natin kung ano yung mga challenges, kung ano yung mga hinarap nilang mga obstacle, mga mahihirap na sitwasyon na inalaw ng Diyos para yung ma-highlights, yung tinatawag na glory o yung tinatawag na kapangyarihan ng Diyos. Mahirap po kasi pag walang eksena. Napakahirap kilalanin kung hindi subok. At hindi mo pwedeng maibenta ng produkto, sabi mo, ay napakatibay nito. Di ba? Ang magiging question ng mga taong bibili, subok na ba yung tibay nito? Sa paanong paraan, paano nasubok yung endurance nito, yung tatag nito, yung tibay nito. So, yun po yung pamamaraan. Kaya may mga sitwasyon para ma-highlights yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. At tayo mismo, maranasan po natin na yung ating Diyos ay buhay, kumikilos at hindi tayo pinababayaan. Amen. May mga pagkakataon sa buhay natin na minsan iniisip po natin na parang tayo inaabandona ng Diyos. Tama po ba? Minsan iniisip mo ba kaya ganun, di ba? Kung kailan ako merong mga
matitinding pagsubok at mga problema, parang hindi ko ramdam yung, di ba? Yung andyan yung Diyos. Okay, tandaan po natin, yung feeling po ng tao at pag-iisip, pwedeng madaya. Pero yung sinasabi ng Diyos ay totoo. Amen. It's a matter of truth and lies. Na sa bawat sitwasyon, merong mga kasinungalingan dyan na ipinubulong ang kaaway. Nasasabihin niya, o akala ko ba naglilingkod ka sa Diyos? Asa na yung Diyos mo? Bakit ganito ngayon ang sitwasyon mo? Okay. So, laging ganyan po ang eksena sa buhay po natin to test our faith na kung paano pa natin ito panghahawakan at kung paano ba natin ipapakita yung ating pananampalataya mula doon sa mga sitwasyon, sa mga problema na ating pong nararanasan. So sa umaga pong ito, kung meron po kayong Biblia, ating pong basahin yung ating talata. Medyo mahaba lang po ito, bibilisan ko lang yung pagbasa to complete the story na ating pong pag-aaralan. Dito po sa aklat ng Daniel chapter 3, ito ay well-known verse na ating pong pag-aaralan. Sige po, tayo po lahat ay tumayo sa paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Dito po sa aklat ng Daniel, Kapitulo 3. Ayan, babasahin ko po. Sabi niya po rito, si Haring Nabucodonosor ay nagpagawa ng rebultong ginto, siyam na pong talampakan ng taas at siyam naman ang lapad. Nang mayari, ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura, Babylonia. Pagkatapos ipinatawag niya ang mga gobernador, katulong na gobernador, komisyonado, ingat-yaman, hukom at iba pang pinunong bayan para sa pagtatalaga sa nasabing rebulto. Nang nasa harap na sila ng rebulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, inuutos sa lahat ng tao mula sa alinmang bansa at wika na magpatira pa at sumamba sa rebultong ito sa sandaling marinig ang tugtog ng tambuli, flauta, kudyapi, alpa at iba pang instrumento ng musika. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihahagis sa naglalagablab na pugon. Nang tumunog nga ang mga instrumento, lahat ng nakarinig nito ay nagpatira pa at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Haring Nabucodonosor. Sinamantala ito ng ilang Kaldeo upang paratangan ng mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nabucodonosor, mabuhay ka, mahal na hari, inuutos po ninyo na magpatira pa at sumamba sa inyong rebultong ginto ang sino mang makarinig ng tugtog ng mga instrumento. At sino mang di sumunod ay ihagis sa naglalagablab na pugon. Hindi po sumunod sa utos ninyo, sina Sadrach, Mesach at Abednego, ang iniligay ninyong mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila nagpatira pa at sumamba sa ipinagawa ninyong rebulto. Nagalit si Haring Nabucodonosor nang marinig ito at ipinatawag sila Sadrach, Mesach at Abednego. Sadrach, Mesach at Abednego, totoo bang hindi kayo sumamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Inuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawang rebulto, sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ihahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tignan ko lang kung may Diyos na magligtas sa inyo. Sinabi ni na Sadrach, Mesach at Abednego, mahal na hari, wala po kaming tutol sa inyo tungkol sa mga bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyan at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit, kina Sadrach, Mesach, Abednego, kaya inuutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Inuutos din niya sa pinakamalakas niyang tauhan nagkapusin si Sadrach, Mesach at Abednego at ihagis sa apoy. Ginapos nga sila ng di inaalis ang pantalon, baro, gora o alinmang sa kanilang kasuotan at inihagis sa pugon. Dahil sa pagsunod sa utos ng hari at sa tindi ng init ng pugon, namatay ang may dala sa kanila, kina Sadrach, Mesach, Abednego, samantala yaong tatlo ay tuloy-tuloy na bumagsak sa naglalagablab na apoy.
Walang ano-ano napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanghang tinanong niya sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang inihagi sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila, bakit 4 ang nakikita kong naglalakad sa apoy at hindi nasusunog? At yung isa ang tingin ko'y Diyos. Li kayo rito, Shadrach, Meshach, Abednego, mga lingkod ng kataas-taasan Diyos. Lumapit ang 3, paglabas nila sa pugon, ang mga gobernador, katulong na gobernador, at mga tagapayo ay lumapit sa kanila, tinignan silang mabuti, ngunit wala man lamang nakitang bakas na likha ng apoy sa katawan ng 3. Hindi nasunog kahit bagya ang kanilang buhok, hindi na ang kanilang kasuotan at hindi sila nag-amoy usok. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito, naganap na nananalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya inilalagda ko ang isang utos, sino man mula sa aling lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay kakatayin. Hindi lamang ito, wawasakin pa ang kanilang tirahan, pagkat walang Diyos-Diyosan na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At ang 3 ito'y itinaas niya sa tungkulin. Pinagpala po ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po ay manandaling manalangin. Lord, sa aming pong pag-aaral na ito, patuloy na bigyan mo po kami ng kaunawaan sa kahalagahan ng mensaheng ito, ng iyong salita, upang patuloy na sa aming pamumuhay, sa kabila ng mga hamon na dumarating po sa amin, ay manatili po kaming nagiging tapat at sumusunod po sa iyo. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Okay, pwede na po kayo maupo. Okay, so dito po sa kwento, actually, kinakwento po natin to sa mga bata. Yan, tapos meron pa tayong mga props, no, na ginagamit. So, kung titingnan po natin, itong sitwasyon napakahirap. Kasi, itong mga Israelita na to, kasama po si Daniel. Actually, nung panahon na to, si Daniel kasi, kinuha ng hari. Kaya hindi niya kasama tong 3. Andun siya sa palasyo, naninilbihan sa hari. At ito namang mga kasama niya, ay andoon naman sa mga lugar ng Babylonia para mamuno. Baka hinahanap natin si Daniel doon. Okay, so yun po yung kwento po noon. Pero before that, gusto ko lang banggitin yung mga ilang background po nito. Nang sila po ay sakupin ng Babylonia, sila po ay nasa panahon ng kanilang kabinataan. Sabihin, mga pa lang po sila, mga youth. Kasama po si Daniel at ang kanyang mga kaibigan na dinala roon, at doon sa pagdala sa kanila, kasama sila sa napili para i-train na magtrabaho doon sa hari. At nagkaroon ng pagsubok, di ba? Kung paano yung gagawin, kung sino yung pinakamatalino at para gawing maikli yung istorya, sa madaling salita, ay napili si Daniel dahil doon sa kanilang kakayahan na kanilang pinanatili yung tinatawag na pagiging sagrado ng kanilang pananampalataya. Kasi ang gusto ng hari, pakainin sila ng kanyang pagkain. Okay, so sa mga Hudyo po, meron po silang tinatawag na dietary law. Na yung dietary law na yun, may mga pagkain talagang pinagbabawal. At alam naman po natin na ang mga paganong mga kaharian ay punong-puno ng mga bagay na ginagawa against doon sa pinag-uutos ng Diyos. Kaya nga yung pagkain pinili lang ni Daniel noon at ng kanyang mga kasama ay tubig at ano po yon? Parang nakalimutan niyo na. Tubig at wala makasagot gulay. Tubig at gulay, di ba? Yung mga teacher, dapat alam niyo, kabisado niyo yan Hindi sila kumain ng pagkain ng hari. Di ba? Okay, kung mahilig ka siguro sa mukbang, para matatakap ka, mas masarap yung pagkain. Sa totoo lang, yung pagkain ng hari, eat all you can yun. Di ba?
So yung pinakamasasarap. Pero ang problema, yung pagkain kasi ng hari, inihahandog yan sa kanilang Diyos-Diyosan. So yun yung awareness ni Daniel at ang kanyang kasama na ayaw nila na malabag yung inuutos ni Yahweh. So sa madaling salita, sila ay nagtagumpay, sila yung napili. Pero yung mga hamon o challenges sa buhay po nila, hindi naman po nahihinto eh. Kasi alam niyo po, kapag ang Diyos pinagpapala ka, may ginagawa ang Diyos, meron namang taong gusto kang pabagsakin. So ito po yung mga Chaldeans, no? Yung mga, meron namang mga position to eh, no? Kaso nga lang, naiingit sila, bakit ito yung mga pinili? Di ba, ng hari? Samantalang kami, mga taga rito kami, mga, parang sinasabi lang ng mga to, mga dayo lang to eh. Di ba? Okay, ganun po kasi ang Diyos. At isa po ito sa pagkakataon na magagamit na naman nila na paraan para yung mga kasama ni Daniel ay mapabagsak. Actually, sila rin yung gumagawa lagi ng paraan eh. Ano po? Okay, so nangyari, yung kanilang mga plot, yung kanilang mga bitag na isasagawa nila at nalalagay doon sa sitwasyon na mahirap, yung mga pinili ng Diyos na ito, particularly si Shadrach, Meshach at Abednego. So inuutos ng hari na ipatayo yung kanyang rebulto. So imagine niyo 90 feet. So ang feet po kasi, ang sukatan niyan is isang ruler. Tama po ba? Yung per feet po yan eh. So imagine niyo 90. So napakataas niyan. Parang ilang palapag po yan, no? Kung titignan po natin. Ano? So kasi ang sukat po ng isang standard na is 9 feet eh. 90 po yun. Imagine niyo, di para pumapatak na umaabot na po yun. 10 palapag. Okay. Kasi 9 eh. O ita-times mo lang yun sa 10. Di ba? Okay. So 10 palapag siya pumapatak. Tama po ba yung mathematics ko? Okay, 10 palapag po yun pagka kilombit nyo. Ibig sabihin, imagine nyo, gano'n siya kalaki. Gano'n siya kataas yung pinatayo. At ito ay yari po doon sa gold. Pero yung distinction po nito, actually, doon sa pinakita ding tawag dito, yung vision ni Daniel, actually meron na po itong mix ng mga may brass at meron ding clay. Pero yung karamihan ng parte ng pinatayo is made from gold. Okay, so ito ngayon yung kanilang inuutos ng hari na sasambahin. So, di ba, ang hirap, di ba? Andun ka sa ganong sitwasyon na ang kalagayan mo, kapag hindi ka sumunod, ano yung magiging kapalit? Buhay mo. Okay. So, dito po natin makikita, no? Kung paano nila pinanatili o pinanghawakan yung kanilang pananampalataya, yung kanilang relasyon po sa Diyos. So, ito pong ating pag-aaral, pinamagatan po natin pananampalatayang hindi matitinag. Okay. So sa pananampalataya po natin, lagi talagang inaalog po yan. Amen. Hello. Laging sinashaken yan ng Diyos. Kasi bakit? Kasi ayaw ng Diyos na ang pananampalataya po natin ay stagnant. Ibig sabihin, hindi na gumagalaw. At kapag nakita ng Diyos, parang nasa status quo ka na lang, ano ba tawag doon, sa comfort zone. Kasi yun yung mga gusto lang ng Kristiyano eh. Okay na ako rito. Ayos na. Liligligin ka ng Diyos. No? Sabihin, ang Diyos gagawa ng mga paparanasin ka ng pagsubok para yung pananatili mo doon, hindi ka mag-stop doon. Kasi meron pa ipagagawa ang Diyos. Amen. So yung mga comfort zone natin, katulad nito, okay na sila eh. Ayos na tayo dito. Dahil naglilingkod naman tayo, pinatunayan natin na tayo ay nananampalataya kay Yahweh, bagamat sila ay ibang paniniwala. Pero ito ngayon yung panibagong hamon. Yun namang pagsamba ang pinag-uusapan po dito. Amen. So sa kanila, ano yung Hear, O Israel, lagi nilang sinasabi ng mga Hudyo, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one God.
Our God is one God. Di ba? Kinakanta natin. Yung Hero Israel. Ano po yun? Lagi nilang binabanggit yun. Sa panahon ng kanilang pagsamba sa Diyos, lagi nilang, parang ano po nila yan eh, lagi nilang inuusal. Ayan. Lagi nilang binabanggit. At ito ngayon yung hamon na ibawal silang sumamba sa kanilang Diyos. Okay. So, mangyari na naipatayo, tumunog yung, sabi kasi ng hari, pag narinig niyo yung instrumento, samba na agad. Di ba? Hindi nakitang sumamba, kukunin at itatapon doon sa pugon. Okay. So, ito ay isang pagsubok sa kanila na hindi lang simpleng pagsubok. Nakataya rito yung kanilang buhay. Ano ho? So, ito po yung ating mga titignan. Tatlong bagay po yung ating titignan dito po sa ating pag-aaralan. Una, ano yung mga ipinakita po nila na paano naging matatag, paano sila naging matatag sa kanilang pananampalataya. First is, ito po yung mahalaga, no? Paano natin mapapanatiling matatag yung ating pananampalataya? Ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin? First is, pakibasa nga po. Okay. So, yung pananatili sa Diyos. Okay. Maraming tao, kilala ang Diyos sa pangalan. Di ba? Tama po ba? Tanungin mo, magtanong ka sa labas, kilala mo ba ang Diyos? Oo, kilala ko. Nagsisimba nga ako eh. So, may ganon na marami kang maririnig dyan. Pero ibang usapan po pag tinanong yung pananatili. Yung alam mo lang na pangalan, hindi naman ibig sabihin, alam mo yung pangalan, nananatili ka eh. Parang ganito lang, di ba? Yung presidente, kilala naman po nating lahat eh. Tama po ba? Lahat ng Pilipino kilala ang presidente. Ang tanong, yung presidente pa kilala tayong lahat? Hindi. Yun lang close sa kanya. Di ba? Ganun din po sa Diyos. Maaring alam mo sa pangalan ng Diyos, pero yung bang pagkilala mo sa Diyos, ikaw ba ay nananatili sa Kanya? Yung pananatili po kasi, ito po ay may mahalagang ugnayan at yung pananatili. Ano? Ibig sabihin, kapag ikaw ay nananatili sa Diyos, anuman yung mga bagay na nararanasan mo, anuman yung mga dumating sa iyo, hindi ka bibitaw, hindi ka babagsak, hindi ka aalis. Malapay ikaw ay magpapatuloy kahit na ang maging kahulugan niyan ay ang iyong buhay. Minsan sinasabi po ng mga Kristiyano, di ba? May paiyak-iyak pa tayo minsan, Lord, ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. Madaling magsalita, no? Minsan, pero ang problema, minsan sinasabi natin, wala sa puso natin eh. Tapos minsan yung sinasabi natin, hindi natin mapanindigan. So dapat sa ating mga Kristiyano o mananampalataya, andun yung paninindigan natin. Kung kinikilala natin ang Diyos, kung tayo ay sumasampalataya sa Diyos, dapat nananatili po tayo sa Kanya. Amen. Ano man ang maging cause ng ating pananatili. Amen. Sabi niya po dyan, so sa pananatili sa Diyos, hindi nagkukunwari kundi hayag ang pananampalataya. Hindi tayo pwedeng nakikigaya-gaya lang. Nasabihin mo, Lord, alam mo naman, Lord, buhay ko yung kapalit. Lord, magkukunwari lang akong, kunyari, sumasamba. Kunyari lang, Lord. Pero alam mo naman, Lord, sa puso ko, ikaw yung sinasamba. Okay. Alam nyo, may mga term tayong ginagamit na gano'n. Di ba? Sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya, ay kahit wala naman ako sa sa simbahan, kahit wala naman ako sa worship, alam naman ni Lord sa puso ko siya. Okay. Alam nyo, yung mga ganyan, sa totoo lang, in reality, ang isang bagay na sinasabi mong hindi mo pinatutunayan in action is nonsense. Walang kwenta kasi bakit? Kailangan yung word na sinasabi mo ay merong tinatawag na patunay. Pag sinabi mong nananatili si Lord sa puso mo, ibig sabihin po kasi noon, una si Lord sa buhay mo. Eh bakit wala ka sa simbahan? Iba yung ginagawa mo, tapos sasabihin mo si Lord ay nasa puso mo. Kasi pag sinabi natin sa puso, ang puso po kasi ang pinakasentro ng ating pagkatao at siyang pinakamahalagang bahagi na siyang
laging tinitignan ng Diyos, at mula doon, nakatunghay ang Diyos kung siya ba ay nasa puso natin, kung ang kanya-kanya bang utos ay nasa puso natin. At kung ang salita ng Diyos nasa puso natin, yung action po natin sasabay. Amen. So yung tinutukoy ng tao na yon, yung kanyang sinasabi, ay hindi naman napapatunayan ng kanyang mga ginagawa. Kasi ang nananatili po sa Diyos, hindi yan magkukunwari. Ano ho? Kailangan ng Kristiyano totoo po. Amen. Walang pagkukunwari. Maging totoo. Okay. Sabi nga natin, ayaw natin ng plastic. Di ba? Totoo lang. Gusto natin magpakatotoo. Which is very good. Kasi mahirap naman yun. Di ba? May kaibigan ka. Di ba? Eh yung kaibigan mo, pagkausap mo, mabuti sa'yo. Di ba? Okay. Pero pagtalikod mo, di ba may mga ganun eh. Kung ano pala sinasabi sa'yo, pero pagkarap mo, bait-bait. Okay. So, yun yung problema. Ano po? So, tayo sa harap ng Diyos, hindi naman malilingid yung mga bagay sa buhay po natin eh. Alam ng Diyos kung totoo yung word na lumalabas sa bibig natin. Kung sinasabi natin, Lord, ikaw yung nasa puso ko, sasabihin sa inyo ni Lord, anak, okay, nasa puso mo. Dapat ako yung inuuna mo. Tama po ba? Kasi yun totoo eh. The moment na hindi mo siya inuna, at nasa ibang lugar ka, hindi naman kailangan andun ka, di ba? Pamunahin naman talaga si Lord, yung araw na ito ay para sa Panginoon, at iba yung ginagawa mo, nasa ibang lugar ka, at sasabihin mo, si Lord naman nasa puso ko. That's, ano po yun eh, pagiging hipokrito po yun. Kasi hindi siya totoo. Okay, so yung pananatili po natin, dapat walang pagkukunwari. Hindi ka sasabay, katulad nun, kung ilutos sa atin, hindi ka sasabay, Lord, alam mo na. Alam mo naman, ikaw yung Panginoon ko. Gagawin ko lang to para masalba lang yung buhay ko. Okay. So minsan, ang tawag po kasi doon, yung tinatawag na, ano ba to? Yung compromise. Diba? Nakokompromiso mo yung faith mo. Pero sasabihin mo, totoo yung iyong faith. Ang totoong pananampalataya, hindi po kinokompromiso po yan. Kahit nasa panganib ka, kahit nasa pagsubok ka, hindi ka papayag na ikaw ay gumawa ng labag ayon doon sa gusto ng iyong Diyos. Ano ho, minsan ganun po eh. Minsan napapagbigyan na natin, maliit na bagay lang naman yan, naiintindihan niyo naman yan ni Lord. Mga kapatid, pagdating po sa pananampalataya, standard po yan. Hindi natin pwedeng ikompromiso yung pananampalataya natin sa ibang bagay. Kailangan patunayan natin na totoo tayo at hindi tayo nagkukunwari sa harapan ng ating Diyos. Katulad nitong mga to, inuutos. Actually, nakabantay sa kanila yung mga yung mga Chaldeans, yung mga taga-Babylonia mismo. Tingnan natin itong mga to, kung ano mangyayari dito. So alam kagad nila, pinpointed kagad, di ba? Kung sino yung, imagine nyo naman sa dami ng tao, alam kagad nila kung sino yung hindi humukod. Ibig sabihin, talagang plano nila na ipahamak itong mga to. Pero may ganun bang utos? Hindi nila ginawa. Ano po? Kasi bakit? Kasi totoo yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Hindi nila kailangang magkunwari dahil ayaw yun ng Diyos. Gusto nilang patunayan na yung kanilang faith ay totoo, mananatili pa rin sila sa utos ng Diyos, at yung yung paglabag sa kagustuhan ng Diyos, hindi nila gagawin dahil totoo yung kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Amen! Ganun po yung Diyos po natin. Minsan po kasi alam niyo yun, kapag hindi mo dinidefine ng maigi sa buhay mo yung faith, parang yung faith mo sway-sway lang eh. Di ba? May faith ka nga, pero the question is, yung relasyon mo ba sa Diyos malalim? Kasi kung malalim ang relasyon mo, yung mga bagay na gagawin mo ay magiging angkop sa kagustuhan ng Diyos. At mamahalin mo ang utos ng Diyos at hindi mo lalabagin yung utos ng Diyos. So pangalawa, sabi niya rito, hindi na patatangay sa
sitwasyon. Ito, ito isa sa problema. Masyadong minsan ang mga Kristiyano, emotional na onting lang, yung emosyon, tangay kagad ng emosyon. Diba? Okay. So, ano nangyayari? Kapag ang isang tao, isang Kristiyano, nagpatangay sa emosyon niya, tingin mo may magagawa ka pang tama? Tandaan po natin, sabi nga sa psychology, kapag ikaw daw ay nagdidesisyon sa iyong buhay, dapat hindi ka gutom, dapat hindi ka pagod, dapat hindi ka galit. Diba? Kasi kapag ganun yung kondisyon mo, okay, so may problema sa bawat desisyon mo. Eto, stress ka eh. Diba? Emotionally. Diba? Stress ka. Kaya nga, kapag ikaw ay stress, ang daming bagay na gusto mong agad magdesisyon ng bigla. Okay? Pero yung bagay na yun, tiyak na makapagpapahamak po sa atin. So, yung sitwasyon niligay ng Diyos, hindi yan yung dapat tumangay po sa atin. Amen? Hindi yan yung dapat kumontrol yung sitwasyon. Kasi bakit? Kasi ang nag-allow sa sitwasyon, sino? Sino po nag-aalaw sa sitwasyon sa buhay po natin? Si Lord. Ang sabi sa Biblia, wala tayong bagay na mararanasan na hindi niloob ng Diyos. Ibig sabihin, kung ito man ay inalaw ng Diyos sa buhay po natin, ito ay may nais na gawin sa buhay po natin. Kaya yung pag-alaw ng Diyos ng mga bagay na ito, dapat naintindihan natin, merong i-develop ang Diyos sa buhay po natin. Kaya, sa pananatili po natin, hindi on and off, pag sinabing nananatili, ano ka talaga? Intact talaga yung faith mo, hindi pa bago-bago. Okay, sabi niya rito, hindi tumatalikod kundi nagpapatuloy sa pananampalataya. Okay. So, kailangan lang po, alam niyo po, yung pananatili kasi, depende kasi yan sa kung paano mo kilala ang Diyos. Amen? Kasi tingnan niyo po, kung ang Diyos hindi mo gaano kilala, kahit sabihin mananampalataya ka, madali kang matangay ng ibang bagay. Madali kang tumalikod sa onting problema lang. Pero kung ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay kilala mo, at ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay alam mo kung ano yung plano niya, alam mo yung kanyang salita, hindi ka tatalikod sa kanya. Hindi ka magpapatangay sa mga sitwasyon. Kasi ganito po yan. Kapag ang isang tao o isang mananampalataya kilala niya ang Panginoon, alam niya yung mga pangako ng Diyos. Tama? Tama po ba? Alam niyo po ba, doon sa pagkaalam mo sa pangako ng Diyos, kailangang ina-apply mo sa buhay mo yun. Kasi yung sitwasyon, yun yung fit, yun yung angkop na pag-a-apply ng kanyang mga pangako. Doon mo i-apply yung kanyang pangako sa panahon na ikaw ay mayroong mga bagay na pinagdadaanan, problema o pagsubok. Kasi doon mo makikita kung totoo ba talaga ang Diyos mo. Amen? Okay. So ang Diyos, sina-challenge nga tayo ng Diyos eh. Di ba? Sumunod ka, sabi ng Diyos. The more na hindi ka sumusunod, hindi ka naman makakaranas ng kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Sa totoo lang, ang Diyos hindi humadamot. Tama po ba? Ang Diyos gusto magparanas sa sino mang tao. Willing ang Diyos na maranasan ng sino mang tao. Ang tanong, yung tao ba, willing na kilalanin ng Diyos sa kanyang buhay? So mga basic na ginagawa po natin, so sa madaling salita, itong tatlo na to, yung kanilang relasyon sa Diyos ay naka-hook, ang tawag dito, nakapundasyon ayon doon sa salita ni Yahweh. Sabihin yung salita ni Yahweh, maingat nilang sinusunod, isinasa puso. Kasi alam nila yung rules bawal sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sa pananatili natin, mahalaga yung Word of God. Amen. Kasi mula dun sa Word of God, kung iingatan natin yan sa ating puso, tutulungan tayo ng Diyos na maisagawa. Tingin nyo,
Yung lakas ba nila ng loob nila galing lang sa tao? Galing lang ba sa kanila? Ang hirap po niyan, sa totoo lang. Yung bantaan ka lang nga magbigay lang ng threat sa iyo, hindi ka na makatulog Di ba? Yung pa kaya talagang totoong literally, no? Talagang nakaredy na yung andyan yung pagsusunugan sa kanila. Alam niyo po, pag pinag-aralan niyo po yung lakas po nila, yung kakayahan nila, nagagaling po yan sa Diyos. Kasi ang sabi ng Biblia, sa sino mang nais sumunod sa Diyos, gawin ang kalooban ng Diyos, ang Diyos din naman na nagbibigay, sabi niya, sa Pilipos, ano po? Lagi kong binabi, Philippians chapter 2 verse 13, na ang Diyos din naman na nagbibigay ng kakayahan. Diba? At pagnanasa, ang sabi, na maisagawa ang kanyang kalooban. So bakit niya ibinibigay yun? Kanino niya ibinibigay? Sa taong talagang willing, nananatili, nagbibigay ng oras at panahon na yung kanyang salita ay pag-aralan, yung kanyang salita ay sa buhay, ng kanyang salita ay gawin na mayroong katapatan. So yun po yung kailangan po natin. Hindi pwedeng gusto mo manatili pero wala kang time sa kanyang salita. Hindi po pwedeng gusto mo manatili sa Diyos pero hindi ka nagpe-pray. Wala pong ganon. Hindi po pwedeng gusto mo manatili sa Diyos pero pinapabayaan mo yung worship time. Wala ka sa simbahan kung nasa saan-saan ka, lalo na ngayon, di ba? Ipagpapalit minsan ng Kristiyano yung swimming kaysa sa pagsamba sa Diyos. Di ba? Particularly mga kabataan po ngayon, mas gusto nila mag-swimming kaysa sa sumamba. Ano yung nakakalungkot? Kailangan piliin natin si Lord. Amen. Kung gusto natin manatili, intact po tayo dyan sa kanyang salita. Hindi natin napapabayaan sa prayer. Inaalagaan natin yung mga gawain. Patuloy tayong naririyan, nananatiling sumasamba. Kahit na may alok na ibang, uy, dito ka naman muna, saka ka na lang sumamba dyan. Okay, dapat ang Kristiyano, pinapatunayan po natin yung faith natin. Huwag nating hayaang maging on and off. Kasi alam nyo kapag naging on and off yung iyong faith, masasanay ka na doon. Masasanay ka na, magiging normal na lang. Normal sa'yo, pero abnormal yung magiging bunga ng iyong pananampalataya. Kasi masasanay ka na doon, okay na lang sa'yo. Kaya nga sa iba, madali nang madali nang gawin yun. Kasi bakit? Sanay na kasi. Sanay nang hindi gawin. At ang mahirap na problema, yung sanang karanasan na gusto ng Diyos na iparanas sa'yo, yung sanang lalim ng relasyon na gustong gawin ng Diyos sa'yo, hindi siya nangyayari. Kaya sa pananatili, hindi lang basta word na pananatili, meron ka talagang gagawin yan. Kailangan mo maging tapat sa kanyang salita, sa pananalangin sa kanya, at sa kanyang mga gawain. Sumunod po. Pangalawa, ano yung unang salita? Nananatili sa Diyos. Yan, napakasimple lang po ng ano po natin. Pangalawa, pakibasa nga po. Okay, kung ikaw ay nananatili sa Diyos, ginawa mo yung mga bagay na ito. Nanatili ka sa kanyang salita, nanatili ka sa pananalangin, nanatili kang isinasagawa yung gusto niya, yung kanyang kalooban, na sumusunod sa kanyang kalooban. Okay, ito po yung madedevelop, yung pagtitiwala. Wala pong nagtiwala sa Diyos na hindi nanatili sa Kanya. Manapay ang mga nananatili sa Diyos. Yun yung may malalim na pagtitiwala sa Kanya. Amen. Sabi niya po dyan, pakibasa nga po yung sumunod na word. Aming sinusunod ay utos ng Diyos. Okay. So gusto ko lang po sabihin mga mananampalataya, mga Kristiyano, tayo po mga mananampalataya, huwag po nating i-degrade ang utos ng Diyos. Naintindihan na po naman po natin siguro yung word na i-degrade. Yung may utos ang Diyos, pero ang nangunguna sa buhay mo ay yung sarili mong kagustuhan. Yung may utos ang Diyos, pero nadodominate ka ng ibang bagay na nasa mundo. Ang tawag po doon, pag-degrade mo nung kanyang salita. Kasi bakit na-degrade? Kasi nauuna pa yung ibang bagay kaysa sa utos ng Diyos. Tapos sasabihin mo siya yung Diyos mo. Tapos sasabihin mo siya yung Panginoon mo. Okay. So, sa buhay natin, bigyan natin ng malaking value. Amen.
yung Word of God. Amen. So alam niyo po sa mga pulis, meron po kasi tayong programa, no? Yung values, values formation na tinatawag sa kapulisan. Ano naman natin, mga kapulisan, maraming na-influensya sa kanila, kahit matino yan, di ba? Tapos habang nag-aaral, nakikita doon sa mga head nila, ganito pala yung mga head namin, nagagaya sila. Kaya nga nagkaroon tayo ng programa doon po sa chaplaincy na values formation. Yung mga pastor po natin ay nagtuturo ng values sa mga kapulisan. At alam niyo po, tinuturo sa kapulisan is salita ng Diyos. Yung value ng yung kung paano ang kanilang buhay ay may angkop sa kalooban ng Diyos, which is good para yung mga pulis maging tama yung kanilang gagawin. Para yung mga pulis na corrupt o tawag dito o yung gumagawa ng katiwalaan ay mapatino. Ano po? So mahalaga po yan. Bigyan mo ng respeto, bigyan mo ng pagpapahalaga, mataas na pagpapahalaga yung kanyang salita, yung pagsunod mo sa kanya, hindi on and off, hindi nadodominate ng sino mang tao. Ang Diyos lang ang tanging sinusunod mo. Kung yung pagsunod mo, merong makikita kang mga bagay na uma-attract, umaagaw ng kahalagahan ng iyong pagsunod sa Diyos, unahin mo ang Diyos. Amen. Kasi sasabay po yan at sasabay. Sa totoo lang po, pag sumusunod ka sa Diyos, meron ding sinusunod si Satanas para ka, ang tawag dito, i-distract. Ano po? Tingnan niyo po yung mundo po natin. Full of distraction sa pagsunod po natin sa Diyos. Tama po ba? Full of distraction po yan. Kasi araw-araw, isipin mo yung mga pangangailangan mo. Distraction po yan. Yung hindi ka na makatulog sa pag-aalala. Di ba? Ano pa? Yung mga problema, distraction po yan. Di ba? Hindi ka na makapag-concentrate kayo sa Panginoon. Yung mga nangyayari sa yung mga nararanasan mo, distraction niya. Kasi bakit? Kasi hindi ka na makapaglingkod kay Lord. At pipiliin mo na, wag ko na mo nang ituloy. Okay. So, tandaan po natin, sa ating paglilingkod, ulitin ko po, hindi smooth. Marami talagang darating na mga bagay na hahamon sa ating pong paglilingkod. Pero dapat, kagaya ng mga ating pinag-aaralan, hindi dapat tayo naaagaw ng ibang bagay. Nakapokus lang po tayo dapat kay Lord. Amen. Sumunod na salita. Okay, pakibasa nga po. Ang buhay ay pinagkakatiwala. Okay. Ito po yung ginawa ng tatlong ito. Di ba? Pinagkakatiwala nila yung buhay nila kay Lord. Amen. Hello? Kasi alam nyo ba't nagagawa nila to? Kasi yung experience nila kay Lord, tuloy-tuloy. Amen? Kapag tayo ay maraming karanasan sa Panginoon, ito po ang lalo pang nagpapatibay ng ating pananampalataya at ito yung tumutulong sa atin para sa anumang sitwasyon, kaya nating pagtiwalaan ng Diyos. Kaya nga tignan nyo, kapag may problema ka, di ba, natapos na yung problema mo, may ginawa ang Diyos, magkakaroon ka ulit ng problema. Hindi ka talaga exempted. At alam nyo, kapag may problema kang gano'n, medyo naapektuhan ka, ano ginagawa ni Lord? Pinapaalala niya yung mga bagay na ginawa niya sa nakaraan, at kapag naalala mo, lumalakas ang iyong pananampalataya. Alam niyo po ba, yung ginawa ng Diyos sa tatay ko, kapag may mga mabibigat akong mga suliranin, nire-remind ni Lord, di ba ginawa ko to sa buhay mo? So, kaya siya nagre-remind, sinasabi lang ng Diyos na, kung ito ginawa ko noon, kaya kong gumawa sa iyo ngayon. Kasi bakit? Kasi ang Diyos hindi nang iiwan. Amen? Hindi po kailanman nang iiwan ang Diyos. Sabi niya, hindi kita iiwan, ipababayaan man. Sa totoo lang po, ang bayang Israel, napakamasuhain. Kung tutuusin po, dapat nang iiwan ng Diyos eh. Pero dahil sa kanyang katapatan, sa kanyang pangako, hindi niya maiwan-iwan yung kanyang bayan. Kahit na paulit-ulit na sumusuway po sa kanya. Ano po? Pero ang lesson po doon, ano po? Huwag natin gayahin. Alam niyo ba, bakit natin pinag-aaralan buhay ng mga Israelita?
para alam natin kung ano yung mga bagay na naging failure sila. At sa salukuyang panahon, maging aral sa atin yung kanilang mga karanasan. Amen. So, ito pong tatlo po na to makikita natin na talagang nakakatuwa. Kasi bakit? Kasi kahit na ang sitwasyon po nila, mapapahamak yung buhay nila, tiwala nila yung buhay nila sa Diyos. At sila po ay naninindigan sa panig ng Diyos. Tayo po ba nanindigan na? O kapag nasishaken na tayo, nag-iiba na yung desisyon. Mga kapatid, yun yung faith. Di ba? Nakikita mo yung sitwasyon na parang ang layo yata sa mga gusto kong mangyari, layo yata sa solusyon na gusto kong mangyari. Alam nyo ba, matetempt ka na bumitaw pag gano'n? Sa totoo lang, parang ang layo yata mangyari. Kaya doon ka nakakagawa ng mali eh. Kasi bakit? Hindi mo kasi napanindigan. Hayaan mo kahit anong mangyari. Kung ano yung sinabi ng Diyos, panindigan mo, panghawakan mo. Kahit na yan yung, alam mo, solusyon, eto, at nakikita mo yung mga bagay na nangyari sa kaliwa at sa kanan na dumadaan, parang ang layo yata mangyari doon sa gusto ko. Mga kapatid sa Diyos, ang ending, yung pa rin plano niya mangyayari. Amen. Kahit saan yung pasikot-sikutin yan. Alam nyo, yun yung faith. Amen. You trust God. Kahit na nakikita mo sa... Ang problema po kasi natin, yung utak natin eh. No? Meron kagad tayong alam na gusto nating parang umayon yung Diyos sa gusto natin para sa isip natin ma-meet yung needs. Tama po ba? Ganun tayo eh. Minsan may prayer ka pero meron ka ng kaisipan sa prayer mo na maganda kung ganito gagawin ng Diyos. Okay. So puntahan po natin yan. Sa panahon ng prayer, huwag kang mag-imbak ng kaisipan sa utak mo. You should empty yourself before the Lord. Pagharap mo sa Diyos, bayaan mo yung iniisip mong paraan. Alisin mo yan. I-lay down mo yan kay Lord. Kasi bakit? Kasi kaya nga siya Diyos eh. Siya yung hihingan mo ng tulong sa Kanya magmumula kung ano yung paraan. Tama po ba? Hindi galing sa'yo. Hindi humihingi ng consultation sa iyo ang Diyos. Ikaw kayang humihingi ng tulong eh. Kung ikaw ang magpapakonsulta, di ba? Nyari, humingi ka ng consultation. Sasabihin mo ba sa nagkokonsulta sa iyo? God, mas maganda po siguro kung ganito o gagawin eh. Di ba? Kung ako yung nagkokonsulta, sasabihin ko sa iyo, kapatid, hindi mo naman pala ako kailangan. Di ba? Bakit humingi ka pa ng consultation sa akin? Meron pala gusto kang mangyari. Gano'n din po sa Diyos. Di ba, minsan pag nagpe-pray ka, kumukonsulta ka eh. Pero gusto mo, umayon yung Diyos sa gusto mong mangyari. So, hindi po gano'n. Kapag ikaw ay humarap sa Diyos, you should empty yourselves sa Kanyang harapan. Hingin mo kung ano yung humingi ka sa Diyos ng tulong, ng paraan. At mula sa Diyos, bibigyan niya yung paraan. At habang humihingi ka ng tulong, manatili ka sa Kanya. Kung nakikita mo naman yung pangyayari, hindi mo maayon doon sa gusto mo, hayaan mo lang ang Diyos. Ang importante na nanatili ka sa pananampalataya kasi ang Diyos hindi Kanya pababayaan. Amen? Meron na po ba kayong nakita sa Bible na nagtiwala sa Diyos na pinabayaan niya? Magbigay po kayo ng pangalan na pinabayaan niya, nagtiwala sa Diyos. Wala eh. Di ba? So yan po, paulit-ulit lang naman yan eh. Di ba? Yung lahat ng nagtiwala, ilang libo yung nagtiwala sa Bible. Di ba? Kaya nga yan nilagay. Para tayo, makita natin, ito yung pagtitiwala. Hindi yung susunod yung sitwasyon sa gusto mo. Ikaw yung susunod sa gusto ng Diyos. At ikaw yung mananatili, magtitiwala sa Diyos. Sa anumang sitwasyon mayroon ka, anuman yung nangyayari, anuman yung nagaganap sa buhay po natin. So, nakailan na po tayo? Dalawa. Ano po yung una? Nananatili sa Diyos. Ayan, pangalawa, nagtitiwala sa Diyos. Panghuli po, dito po tayo magtatapos. Ayan, pakibasa nga po. Magpapakilala sa Diyos. Okay. So kung ang ating faith po, tayo po ay nanatili sa Panginoon,
Merong ginagawang dakilang bagay ang Diyos sa buhay natin. Kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, sa ating Diyos, meron siyang dinedevelop na magandang plano sa buhay po natin. Meron siyang ginagawang plano. Inaayos niya yung plano niya. At yung plano po na yon, ito yung magiging end. Ano po yon? Nagpapakilala sa Diyos. Yung karanasan po natin, yung mga nangyayari sa atin ay pinagkatiwala natin sa Diyos, na natili tayo sa Kanya, nagtiwala tayo sa Kanya, merong gagawin yung Diyos na dakilang bagay. So doon sa kwento, paano ba nanindigan? Mahal na hari, wala po kaming tutol doon sa iyong, sa gusto mo. Pero, hindi ko kami sasamba sa sa Diyos-Diyosan, pinatayo ninyo, sa revolto pinatayo ninyo. Kasi naniniwala kami sa aming Diyos, ang Diyos ang magliligtas sa amin, sabi nila, di ba? Pero meron pa silang sinabing isa, ano pa yung sinabi nilang isa? Yun yung matinding faith eh. Kahit hindi kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba. Grabe po yun, kung titignan niyo po. Napakalalim po ng word niya na sinabi. Kasi minsan tayo, kapag hindi lang natin nakitang may ginawa ang Diyos, patayin na agad yung faith eh. Wala na agad Diyos eh. Tampo na agad tayo. Diba? Mawawala na agad tayo sa church. Mawawala na ng sa yung pananampalataya. Mga kapatid, ang faith pinatutunayan. Nakita mo man na may ginawa ang Diyos o wala man, dapat nananatili ka sa Kanya. In fact, pagsubok lang po yun. And actually, makikita mo, doon sa sinabi nila, yung lalim ng kanilang relasyon sa Diyos. Kahit hindi kami iligtas, ganun sila katapat. Amen. So, ito pong pangyayari na to, tumatatak to sa hari. Ano yung naramdaman ng hari? Nagalit, di ba? Namula nga eh. Di ba? Sa sobrang galit. Alam mo yung pag nagagalit tayo, pag namumula, matinding galit nun. Di ba nagalit? Kasi bakit? Para sinabi nila, di ba? Yung inutos mo, mas mataas yung utos ng Diyos namin. Hindi namin susundin yung utos mo. Yung utos ng Diyos susundin namin. Namula sa galit, pinainit ng 7 beses. So, nung ipapatapon na sila, nangyari, namatay yung mga magtatapon. Pero yun, sa sobrang init, di ba? Lalapit pa lang. Grabe yun. Namatay yung mga nagtapon. At nung sila ay tinapon, nagulat siya. Pagkahulog nila, ang nangyayari. Okay, naglalakad sa loob ng purno. Okay. Pugon. Nakakita na po ba kayo ng pugon? Okay. Sobrang init po doon, di ba? Sa loob ng pugon. Sa amin dati may mga pugon po doon, pero hindi yung pugon na gawaan ng tinapay. Yung pugon na gawaan ng pasok, pinapasok po doon. Inano po yan eh. Ianohan ng pugon para maluto. Niluto po kasi yun, pasok. Iinit mo. Magbabaga po yung pagkaano sa loob sa sobrang init. So ganun po siya, no? Imagine mo, papasok ka doon. Pero makikita natin dito, naglalakad, nagulat siya eh. Di ba? So, naglalakad tong mga to. Ano makikita po natin? Pinatutunayan sa harap ng sino man kung sino ang kanyang Diyos. Kahit nakamatayan paharapin, magiging tapat sa Diyos. Pero hindi naman po papayag ang Diyos na pinakita niyang tapat ka, may pananampalataya ka, papabayaan ka ng Diyos, hindi papayag ang Diyos. Kasi bakit? Kasi pinanghawakan mo yung katapatan mo sa Kanya. At ang Diyos, di ba? Hindi naman, tignan niyo po pwede namang baguhin ng Diyos yung utak ni Nabucodonosor. Tama po ba o hindi? Kaya niyang baguhin. Instantly kaya niyang sabi lang na, sige, hindi ko natutuloy yung kaya niyang gawin yun. Di ba sabi sa Bible, kayang baguhin ng Diyos yung utak ng mga hari. Pero sa moment na ito, bakit hindi ginawa ng Diyos? Kasi tandaan po natin, lahat ng hakbang na ginagawa ng Diyos, merong purpose. Amen? Ulitin ko po, lahat na nakikita natin, parang ang gulo, parang nakataya na yung buhay ko, parang hindi tama itong mangyayari. Hayaan mo lang ang Diyos. Merong purpose ang Diyos sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Noong naihagi sila doon,
Di ba, isipin mo, bakit pinayagan ng Diyos na ihagis? Nung inahiyagis sila, namatay ba sila? Hindi. Naglalakad sila sa loob. Naging fireproof po sila. Kasi bakit? Kasi kapag kasama mo ang Diyos, hindi ka maano. Kaya kami kanta tayo, di ba? Kasama natin ang Diyos, di ba? Dumaan man ako sa ilog, sabi niya, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Actually, hinango po yan dun eh. Sa karanasan nila, sa Shadrach, Meshach at Abednego. So yung purpose na Diyos, hayaan mo mangyari. Kaya kanyang ingatan, kahit sa horno pa. Sabihin, sa bingit ng kamatayan, kaya kang protektahan ng Diyos. Biruin mo, init-init mo. Di ba yung init na nararamdaman natin? Alam niyo po ba yun? Di ba? Eh, sa sobrang init, halos ayaw mo na magdamit eh. Di ba? Pero huwag lang po kayong basta sa loob ka lang ng kwarto. Okay, salamat. Alam? Talagang sobra po, talagang konting dikit lang ng damit, parang sobrang init mo na. Ano? Eh, yung palang nararamdaman na, eh, yung horno po yun. Pero ginawang aircon po ni Lord sa kanila. Kasi bakit? Kasi ang Diyos po ang gumawa po nun. So, ano po yung pangalawa? Sabi niya po dyan, pakibasa po. Sinasamahan at iniingatan ng kanyang Diyos. Okay, sabi niya dyan, sinasamahan at iniingatan ng kanyang Diyos. Bayaan mo yung Diyos sa plano niya. Bayaan mo yun. Di ba? Sa mamatay o sa mabuhay, sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Tayo ay sa Diyos. Ano? Okay. So kasama mo ang Diyos. Kahit sa bingit ng kamatayan at panganib, andun yung Diyos, hindi kanya pababayaan. Hayaan mong gawin ng Diyos yung parte niya. Ang part po natin, hindi mag-alala. Ulitin ko po. Reminder po sa atin. Ang part po natin, hindi mag-alala. Tama? Ang Diyos sa Kanya po yun. Kung ano yung gagawin, sa Kanya yun. Ang bahagi natin, palataya. Magtiwala. Yan yung parte natin. Huwag mong pakialaman kung ano yung parte ng Diyos. Kasi minsan, mas marunong pa tayo sa Diyos eh. Hayaan mo yung Diyos. Sumunod ka lang, magtiwala ka lang, manatili ka lang. At gagawin ng Diyos kung ano ang bahaging gusto niya mangyari sa buhay mo. Ma-amaze ka kasi bakit? Meron tinatawag po nating divine intervention na gagawin ng Diyos. At itong divine intervention, naranasan po nila nung time na ito. Nagulat si Haring Nabucodonosor, napalukso siya kasi bakit? Sabi niya, di ba 3 lang hinulog natin? Opo, mahal na hari. Eh bakit? 4 na nakikita ko at yung isa nakikita ko, mukhang Diyos. Sabi niya. Ang ginawa niya, tinawag niya. O, Shadrach, Abednego, labas na kayo. Okay. Pinalabas. Ano yung nangyari nung pinalabas? Siniyasat sila. Meron ba nakitang sa kanila, pasok? Damit nga nila, hindi na nasunog. Bukong nila, hindi nasunog. Tapos sasabi nung binabasa natin, hindi man sila nag-amoy usok. Imagine niyo yun. Di ba? Pati amoy lang, hindi pinayagan ng Lord na mangamoy usok sila. Siguro, ang amoy nila parang galing sa aircon po, no? Walang di ba? Hindi amoy usok eh. Ganun po ang kapangyarihan po ng Diyos. At mula doon sa ginagawa ng Diyos, kapag nagtiwala tayo, nakikilala ng tao yung Diyos po natin. Amen. Dapat ganun. Sa mga karanasan po natin, hayaan natin gumawa ang Diyos at makikita ng mga tao na meron kang Diyos na makapangyarihan na gumagawa sa buhay. Panghuli po, dito tayo magtatapos, pakibasa po. Nakikilala maging ng tao makapangyarihan ng buhay at totoo. Okay. Nakikilala maging ng taong makapangyarihan na buhay at totoo ang kanyang Diyos. Si Nabucodonosor po that time is a very powerful king. Nung panahon ng Babylonian Empire. Ang laki po na nasakop niyan. At sa history talagang well-known ang pangalang Nabucodonosor. Kilalang hari, makapangyarihang hari. Pero itong hari na to, kinilala niya yung Diyos ng mga Israelita. Kinilala niya yung Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Kasi merong ginawang dakilang bagay ng Diyos. Kaya nga sabi niya, di ba gumawa siya ng batas?
Gagawa ko ng kasulatan ng batas sa sandaling ito na walang, sabi niya, doon sa pangalan nung Diyos nila sa Adrames, okay. Kailangan yung pangalan ng Panginoon nila, irerespeto. Yan. Hindi hahamakin, yuyurakan. Kasi ganun po yung ng mga kapag hindi nila kilala, nire-reject nila eh. No? Hindi nila nire-respeto. So ngayon inutos na nga rin na kailangan itong Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego igalang ng lahat. At sa sino bang hindi gagalang, ano sabi niya? Kakatayin daw po. Okay, so nakakatakot yung utos na. At kung lalo pa pong ginawa, tinaas pa sila sa kanilang position. Imagine niyo yung eksena. Kaya ba nating isipin yun sa utak natin? Hindi. Kasi sabi ng Diyos, yung kaisipan ko, hindi nyo kaisipan. Ang mga daan niya, hindi natin daan. Pero ang gusto lang patunayan ng Diyos, siya kahit anong gawin niya, sa anong mangyari,